Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Napadaan naman itong si Heizuke sa shop nila Sakamoto, at dito na nga inabutan ang anak ni Sakamoto na umiiyak, at excited pa naman daw na magkwento kila Shin at iba pa ng Parents' Day kanina ngunit wala nga raw dito sa tindahan. Kinataranta na nga ito ni Heizuke at di malaman kung paano patatahanan ng bata, hanggang sa maisip na nga nito na tulungan ang bata na hanapin sila Shin, na siya na ngang nagpangiti sa bata. Samantala, sa call sa leeg naman ang natanggap ng nagpakilalang direktor mula kay Xiaotang, at inakalang ito ang may pakana ng lahat pati sa pagkidnap sa kanya. Ay gagi, ika na nga ng lalaki at sinabing nandito raw ba sana siya nakakulong kasama nila kung siya ang kalaban nila, rason na nga nito sa dalaga. Ay sorry, ika na nga lang ni Xiaotang sabay tanong kung ano raw ba kasi talaga ang nangyayari. Samantala, balik naman sa ating bida, ay nadali na nga rin ito ng isa sa mga karayam-karayam ng kalaban, at ayun nga, nang subukang atakihin ng kalaban ay lumihis dito kay Shin, gawa nga ng karayam na ayon sa kalaban ay pinagmumukhang kalaban ang kanyang kakampi. Sa gulat nila ay nagawa niya pera nitong suntukin sa sumunod na atake, at dito sinabi nga ni Sakamoto na edi isipin na nga lang daw niyang aatakihin niya si Shin, nang sa kanya tumama ang atake niya. Aba, yan ang gusto ko matabang may laban, ika na nga lang ng kalaban. Samantala, kwento mode na nga si direktor sa dalawang tanga, at kaya nga raw siya nandirito nakakulong ay dahil sa hindi niya pagsunod sa mga kalaban. Dito na nga nabuisit si Xiaotang at sa dami daw ng sinabi nitong direktor, ay di niya raw malaman kung bakit nadamay siya sa mga kaganapang ito. Maging ang direktor ay nagtataka rin hanggang sa banatan na nga ni Xiaotang si Boy Tanga na siyang dahilan daw ng lahat, at sa nakinukan daw ng bobo nito ay talagang napagkamalan siyang si Shin. Nagulat naman ang direktor nang marinig ang pangalan ni Shin, pagkat siya nga raw ang dahilan kung bakit ito ay psychic ngayon. Hala akala ko ganoon na siya ipinanganak, ika naman ni Xiaotang, hanggang sa dito muli ay nagkwento na naman ang direktor. Simpleng bata nga lang daw itong si Shin dati nakakulaitan nila sa laboratory, na iniwan sa kanya ng kaibigan niyang si Ando dati na kailanman di na raw bumalik. Mula noon ay siya na raw ang nag-alaga dito, habang busy sa pagre-research tungkol sa supernatural abilities at supernatural powers. Namangha naman si Shin sa kanyang layunin kaya laging nasa tabi niya, at siya nga ring tagapangtanggol niya sa mga bashers niya na binabatikos ang kanyang research dahil sayang oras nga lang daw, at di nga raw tulad nitong mga puro mouth, ay may ginagawa ang tatay-tatayan niya para mapabuti ang mga tao pagdating ng panahon. Isang gabi ay tuwang-tuwa na nga ang lalaki dahil sa wakas ay nagtagumpay na raw ang research niya. Ngunit sa kasamaang palad habang nagbubunyi sa kanyang tagumpay ay di na malayang napadaan si Shin, at dito aksidenteng nainom ang formula na ginawa niya. Kinataranta na nga ito ng lalaki ngunit huli na ang lahat, at bagamat sinuka ni Shin ang formula, ay kalaunan napansin na niya dito ang pagbabago, na lubos niyang kinagulat, pagkat nagagawa na nitong basahin ang kanyang isip. Maging ang mga iniisip ng ibang scientist ay nagagawa na nga rin nitong mabasa, na bagamat masaya para kay Shin ay di naman naging positibo ang epekto sa iba, na unti-unti na ngang nilayuan ang bata. Napansin na nga ito ng direktor kaya pilit sinubukang gumawa ng gamot sa sitwasyon ni Shin, pinigilan naman ito ng bata at di raw ba masaya ang direktor na nagawa na nito ang nais nito dati, at todo nagsorry sa bata dahil siya raw ang dapat sisihin sa lahat. Kinabuisit naman ito ni Shin at akala niya pa naman daw sasaya ang direktor sa nagawa nito. Kaya lumayas at di na nagpakita simula noon. Todo iyak na nga sila Xiaotang sa mga narinig, at dito sinabing marahil ay di na raw galit si Shin, dahil sa araw-araw niya raw itong nakasama, ay mukha naman daw itong masaya na, tsaka sakto sabay na lang tayong mag-sorry, nakaaway ko din kasi siya kanina, ika na nga ni Xiaotang sa direktor, at Rule 11 nga raw ng mga Sakamoto, na kapag nag-away, ay magbati din agad sa mismong araw na yon. Medyo late na nga raw itong si direktor pero pwede na rin basta't import ate ay mahalaga hihi. Kalaunan ay napagdesisyonan na nga nila na tumakas na, habang itong si Shin naman heto tagasalo ng mga suntok ni Sakamoto na trial and error ang banat sa kalaban. Walang ano-ano'y muli na namang may ibinida ang kalaban, ang pangmalakasan nitong muscle gawa ng itinurok nitong gamot. Pilit nga rin nila itong sinasagot ngunit sa kasamaang palad ay nagiging hadlang ang pagkontrol nito sa kanila. Kaya sa kasamaang palad, ay tanging nagagawa na lamang ng dalawa nating bida ay tanggapin ang mga atake na ibinibura ng baliw na kalaban. Todo pagmamayabang na nga nito na maging ang legendary hitman na si Sakamoto ay walang magagawa sa kapangyarihan ng siyensya.
Lalo na nga raw itong si Shin at di niya malaman kung ano raw ang gusto ng boss nila dito, sa napakawalang kwenta naman daw ng psychic powers pang mangtanga lamang. Nagalit na nga si Shin sa mga sinabi ng kalaban, at aninsulto ang pinaghirapang research ng kanyang tatay-tatayan. Maging si Sakamoto ay pinabatid din sa kalaban ang pagkontra nito, at sinabing papatunayan niya na hindi walang kwenta ang kakayahan ni Shin, o siya, dami niyong sinasabi, bakit ko ba sinasayang ang boses ko sa mga babaong tulad niyo, banat na nga ng kalaban sa kanila, hanggang sa iturok na nga nito lahat ng gamot sa kanyang katawan. Malahalt na nga itong nag-transform ngunit kalmado lamang na hinarap ni Sakamoto, at sinabi kay Shin na sundin lamang ang kanyang plano. Pinagtaka na nga ito ng kalaban at tumalikod sa kanya si Shin sa kabila ng kanyang pangmalakasang pag-transform, na ikine-ediwaw na lamang ng kalaban sabay atake sa binata. Sa gulat ng kalaban ay dito na nga siya pinagraratrat ng suntok ni Sakamoto, na lubos pinagtaka ng kalaban kung papaano siya tinatamaan. Dito na nga nito napagtanto ang plano ng dalawa nating bida, kung saan binuhos ni Sakamoto ang lahat ng atake kay Shin since wala nga silang magawa sa pagkontrol ng kalaban, ngunit ang kaibahan ay sinasabi sa isip lahat ni Sakamoto ang kanyang bawat suntok kay Shin kaya naiiwasan ito at rektang tumatama sa kalaban. Ayun nga at bagbog sarado ang inabot ng kalaban, habang matagumpay naman ang dalawa nating bida na diskarte ang pinairal sa laban. Matapos nito ay agad nang tinanggal ng mga scientist ang mga nakaturok na karayam sa kanilang mga batok, sabay sorry ng mga ito kay Shin at sa nakaraan nga nilang di maganda. Huwag na nga raw itong isipin ng mga ito, lalo na at masaya raw siya sa kanyang kapangyarihan at sa kung nasaan siya ngayon. Lubos na pasasalamat nga rin ang pinabatid ng mga ito kay Sakamoto, habang nagbiro naman si Shin na buti na lamang daw ay naiwasan niya lahat ng atake ni Mr. Sakamoto, at pasalamat nga raw siya na mataba na ito, ayon tuloy at nakatikim na naman sa ating bida at huwag daw nitong iniunsulto ang mga ipon niyang kolesterol. Wala na ngang sinayang pa na oras ang dalawa at tumakbo na papunta sa lower floors ng lab, habang pagkamangha naman ang pinabatid ni Shin kay Mr. Sakamoto at iba daw talaga ang kalibre ng isang legendary hitman. Dagdag naman ni Sakamoto na huwag daw minamaliit ni Shin ang mga miyembro ng The Order, o sa kaso nga ng ating bida ay dating miyembro ng The Order. Sabihin na nga lang daw nila na kung makakatapat ng isang miyembro ng The Order ang 10 version ni Shin ay aabutin lamang ito ng 6 na segundo bago mamaalam sa mundo. Kaya kung sakaling may makaharap daw na The Order itong si Shin ay mas mabuting magpatay-patayan na lamang daw ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay aksidente na nga silang nakaapak ng trap, agad sinipa naman ni Sakamoto si Shin nang hindi mahulog, habang ang bida naman natin ay diretsyong nahulog sa butas. Samantala, pinakita naman sa basement ang pagdating nila Mr. Reindeer kasama ang dalawa pang floor leaders, kung saan inabutan ang dalawang miyembro ng The Order na sila Osargi at Shishiba na pinatumba na lahat ng kalaban sa nasabing palapag. Ano ginagawa ng mga tuta ng JAA sa lugar na ito? Banat na nga nila Mr. Reindeer sa dalawang hitman. Sorry na di pa pwedeng naligaw lamang kami dito, ribat naman nga ng mga taga The Order, at balita daw kasi nila na nandito raw si Slur. Tinawanan nga lang ito ni Mr. Reindeer kaya naman sinabi na lamang ni Shishiba na kung wala man dito ang hinahanap nila ay mariing pinagbabawal daw ang pangho-hostage, illegal na mga sandata, at iba pa na gawain ng mga ito, nalabag sa regulations ng JAA. Di pa man tapos sa pagsasalita si Shishiba ay bigla na nga lang lumutang sa tabi nito ang dalawang floor leaders na kasama ni Mr. Reindeer, at sabihin nga lang daw ni Mr. Reindeer ang utos ay di nasisikatin pa ng araw ang nasabing hitman. Bago pa man nga makaatake ang mga kalaban ay di na nila namalayang patay na sila, gawa ni Osargi na basic pinabagsak lamang ang dalawa. Ay sorry nag-uusap pa ba kayo, ika na nga lang nito habang nagreklamo naman si Shishiba na bago pa naman daw ang quote niya. Drama mode naman si Mr. Reindeer at grabe naman daw sila sa mga tao, tila mga hayop lang daw nilang pinatay. Sabay labas ng kanyang mga sandata at matitikman daw nila ang ganti ng mga api. Di ba mga kriminal din sila, pagtataka naman ni Osargi, kaya sinabihan na lamang ni Shishiba na huwag nang pansinin ang baliw nilang kalaban. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nitong nilusob si Shishiba, ngunit agad ding namang sinagot ng hitman ayon napatingin sa kanyang nakaraan. Aalis na nga sana ang dalawa ngunit nagawa pa ring mabuhay ng kalaban, hanggang sa bigla na nga lang may nahulog na mataba mula sa itaas, at tumama sa kalaban. Aba long time no see Mr. Saka. Ika na nga ni Shishiba sa ating bida, sabay pinakilala si Osargi na bagong miyembro daw ng The Order,
na lubos ang tuwa kay Sakamoto at mukha daw teddy bear. Dito na nga nang gigil ang kalaban at nakilala ang ating bida, na siyang samugat daw dati sa kanilang boss. Pinagtaka naman ito ni Shishiba at kilala raw ba ni Sakamoto si Slur. Habang todo dada naman ang kalaban at sisiguraduhin niya raw na ibibigay ang ating bida sa kanilang boss, habang ito teddy bear parent ang nasa isip. Samantala, nakaharap naman ni Shin sa daan ang nakalaban niya dati na si Boy Invisible, na isa rin palang floor leader, na nagngangalang Shiba. Dito na nga nagbanatan ang dalawa ngunit sa kasamaang palad ay ulats itong si Shin na kaliwat kanang tinatanggap bawat atake ng kalaban. Samantala, iniwan naman na ng The Order ang kalaban kay Mr. Sakamoto, na pinag-alala ni Usagi kung magiging okay lang daw ba si Mr. Teddy Bear, at baka mamatay daw ito, mukhang mahina pa naman daw. Aces sinasabi ko sayo, namatay na lahat pati si Enrile ay di ko ma-imagine sa tanan ng buhay ko na basta lamang mamamatay si Mr. Saka, ika na nga ni Shishiba dito. Samantala, may kakunatan din itong si Shin at talagang ayaw sumuko sa laban, hanggang sa mapansin na nga nito ang tila isang anino ng ibon kaya tila sinadyang magpasaksak, nang mamarkahan ng dugo ang kalaban. Napangisi na nga lang ito hanggang sa walang ano-ano'y biglang may pumutok na baril at tumama sa kalaban. Sabay pakita kay Haizuke at to the rescue nga kay Shin. Paputok na rin lods ng like at subscribe, salamat.